This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque. Good morning po once again sa ating mga disciples. Welcome back, disciples. Yes, welcome po sa ating discipleship series. Of course, ito lamang po yan sa LOTN San Roque. And of course, our module that is we are talking about ay the beginning of our spiritual journey pa rin. Module number 1 po ng LOTN. And we are on to the lesson number 5. But we will be having a recap muna ng lesson number 4 by asking some few things. Of course, the source of grace is blank. Ano po yan? God. Thank you, Gab, for this answer. Ayan. And number 2, according sa lesson 4, part 1, what is the meaning of God's grace? Anyone? Yan na pa yung sinasabi ko eh. Spontaneous, unmerited, unearned, and undeserved na gift of God. Yun yung mga descriptions po ha, pero ang pinaka-core ng phrase po na ito, isa siyang regalo. No? Regalo siya ay binigay lamang ng Diyos. Okay? Areas where grace works continually. Dalawang areas na kung saan ang grasya ay patuloy na nakikita, no? Number 1 ay personal and number 2, ministerial. Para yatang nakalimutan na yung mga... what is the meaning of living with self-control and sound judgment? At sila'y nanahimik. Soberly or living soberly. Okay? Pag sinabi nating soberly, we are talking about a sound mind, normal na pag-iisip, at nasa wisyo. Yun ang ibig sabihin ng sober. Parang yun yung kabaligtaran ng ikaw ay kapag lasing. Kunwari, lasing ka, wala ka sa tamang wisyo. Kabaligtaran nun, yung sober feeling, yung nasa normal ka ng pag-iisip. Okay? Doing something with excitement, dedication, and wholeheartedly. What is this? Anong ibig sabihin ng doing something with excitement, dedication, and wholeheartedly? It means being zealous. Yan. Ilang taon na ba yun na-discuss, ate? Ilang taon nang nakalipas? God's grace trains us to look what? To look forward. Looking forward and looking backward. Okay. Blessed hope means, what do we mean by blessed hope? Looking forward to be with Jesus in heaven. Ayan. Ready na po ba tayo sa lesson number 5? Paki-distribute po ang ating mga modules so that we could talk about this lesson more. Yan, nasa lesson number 5 tayo. Comprehending God's love. Ano po ang ibig sabihin ng comprehend ulit? Understanding. Okay? Understanding God's love. Kung ano ang pagmamahal ng Diyos. Okay? This lesson will not only give you answers but will also leave you amazed and at this great God you have and at the love He has for you. Nawa, sa end ng ating discussion, we will be amazed sa kung anong klaseng pagmamahal meron ang Diyos para sa atin. Meron tayong quote dyan sa ating mga modules. Ang sabi ay, love makes the world go round. Anybody could explain this or anong naiintindihan niyo po dito sa phrase na to? Love makes the world go round. Ano ibig sabihin po nito? Sa Tagalog na laang po. Kapampangan. Love makes the world go round. Pag love mo daw, binobola mo.
Pinapaikot mo. Siya ang nagpapaandar ng mundo. Yun siya yung nag-drive. It holds everything and everyone together. Yun ang ibig sabihin ng phrase po na yan. Another phrase na malalas nating binabanggit is God is love, which will be discussed today. But tatanungin ko po muna kayo, meron pa ba kayong mga phrases, mga idioms, mga sawikain na mga natatandaan about salitang love? Example ng mga yan ay love is blind. Love is patient. Love is sacrifice. Love moves in mysterious ways. Tapos habang sinasabi mo yan, may naiisip kayong tao na yan. Okay. So, ang lahat ng pong yan, it talks about kung ano ang description natin sa secular world man yan or spiritual, kung ano ang turing natin sa salitang pag-ibig. The goal of this discussion po is to understand the breadth. Ano po yung breadth? Breath po yan. Ito, bread. Bread, depth pala yung basa doon. Breadth, depth, length, and height. Breadth yung lawak. Depth is lalim. Length is haba. Height is taas. Okay? Ng klase ng pagmamahal ng Diyos. So, Ephesians 3:18, basahin nyo na lang po yung verse po na yon. For who? For whom? For humanity. Through His incomparable act of giving. So, pinaranas niya or inexplain niya kung ano ang pagmamahal, anong klase ng pagmamahal yan, lalim, lawak, taas at lapad, no? Or laki ng kanyang pagmamahal. Through what? Through giving. So, typically, the whole discussion evolves about this. Okay? Demonstrated by revealing His love in the person of His only begotten Son. So, iintindihin po natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa niyang demonstration of giving through His Son. The outline of our lesson consists of 3. Una, understanding God's love. Number 2, understanding the universality of God's love and the evidence of God's love. Number 1, understanding God's love. So, John 3:16 is actually the love verse, no? Kumbaga, kung titingnan mo yung buong Bible, it sums everything up diyan sa verse po na yan, no? It explains everything. Kung ano ang klase ng pagmamahal ng Diyos na meron para sa atin, it was explained diyan sa John 3:16. Sino yung naka-memorize po ng John 3:16 sa atin? Taas ang kamay. Wala pong nagtaas ni isa. This verse is the heart of God and the heart of the Bible. It contains the most significant. What is significant? Most important thing. Yan ang pinaka-importanting bagay. So, as a Christian, dapat yan ay hindi lang nasa puso, memorize talaga natin siya, no? Kasi yan ang pinaka-importanting ginawa ng Diyos para sa tao. Sa taong nag-disobey po sa Kanya. Imagine that, no? Nag-disobey na nga yung tao, siya na yung nakagawa, pero siya pa rin ang binigyan ng pagmamahal through that verse. Okay po? This is the Bible's most well-known and frequently recited passage. So as Christians, yan nga, memorize po yan dapat natin. Sa mga nanonood ngayon, memorize mo na yan, kapatid. No? The Bible's main subject is God's love. Yan. Ang Biblia po, ang pinaka-main message niya ay nandyan, ang salitang pagmamahal. It does more than only describe God, but it defines Him. Hindi lamang po niya dinidescribe kung ano ang klase ng Diyos na meron tayo dyan sa verse na yan, but it defines kung ano siya. Sa verse na, or sa Bible verse na 1 John 4:8 and 4:16, it explains the word
God is love. Ibig sabihin po, nothing that God does is not motivated by love. Walang bagay daw na ginagawa, at gagawin pa ang Diyos na hindi motivated ng what? Ng pagmamahal. Ng hindi punong-puno at dahilan ay ang pagmamahal. Okay? It is His fundamental essence. And in order for us to understand po lahat ng klase ng pag-ibig ng Diyos, we have to understand the different one. Yung iba't ibang klase ng pagmamahal na nag-exist to compare and contrast kung ano yung klase ng pag-ibig meron ang Diyos. Kung ano yung description ng sa Kanya. Kasi meron tayong iba't ibang klase ng salitang pag-ibig na nagamit sa Bible and even sa secular world and sa usual conversations ng mga sinaunang tao na maaring marinig, nakita na natin, pero hindi natin alam kung anong ibig sabihin. So first one is yung eros. Yan. Pakitingnan nyo po yung mga pamphlet po ninyo. Yan, para po makasunod po kayo sa akin. So we have the first Greek word, we have the word eros. Eros is physical love or sexual desire. Pagnanasa sexually and physical love. Eros is the type of love that involves passion, masindhing pagmamahal, lust, or yung, ano po ba yung ibang terminology for lust? Desire. Ano pa? Lust. Yes. And or romance. Okay? Examples of eros would be the love felt between, of course, syempre, mga lovers, mga nagmamahalan. Okay? Mga mag-asawa, specifically, or mag-boyfriends and girlfriend. Eros is the sensual love between people who are sexually attracted to each other. In the Bible, eros was synonymous with the words marital love. Okay? Mga pagmamahal na meron ang mag-asawa, husbands and wives, that are supposed to be the only people having sex. Sila lang ang may description nun kasi sila lang ang may dapat na exercise ng word na sex. Eros was also the name of a love god in Greek mythology. So sa Greek mythology, ang isa sa mga god na pinaniniwalaan nila or sinasamba nila is ang pangalan ay Eros. Kaya yung term na Eros ay synonymous sa Greek na sa word na love. And it is also known as Cupid naman sa Roman mythology. And was the guy responsible for shooting magic arrow, yung Cupido, yung may maliit na pana. Yan. So, yun ang mga synonymous words sa Greek and Roman na si Eros tsaka si Cupid. Doon ang galing po yung mga salitang erotic. Eros, erotic. Yan. So, the word eros is still used in psychology today. So, yan yung mga ginagamit na terminologies to explain yung psychological capabilities ng tao with regards to sexual desires and libido. Yan. So, eros po ang pinagmumulan ng explanations doon. The words erotic and erogenous have, which both have to do with sexual desire or arousal, are derived po sa word na eros. Okay, number 2. What is the number 2 Greek word? Philia. Okay. Original Greek philia is affectionate love. Okay, a type of love that involves what? Friendship. So, yun yung keyword natin sa philia. Now, eros is sexual love or lustful and passionate. Sa philia naman ay friendship. Okay, it involves the kind of love that strong friends feel toward each other. Philia. Okay? However, it doesn't stop there. Hindi lang po nagtatapos doon because the Greek philosopher Plato thought that philia was an even greater love than eros, and the strongest loving relationship were ones where philia led to eros. Yung mga tipo na daw ng klase ng philias ay nagli-lead madalas sa eros kinds of loves. Seemingly, yung term na ginamit ay friends become
lovers. Okay? Yun yung mga nagtatapos daw sa ganon. So, parang nag-uumpisa daw ang eros love sa philia kind of love. Sabi ni Plato, a Greek philosopher. Our concept of platonic love that is based on physical attraction comes from this Platonic philosophy. So, ibig sabihin po nun, yung mga nag-umpisa daw sa klase ng Platonic love, which is yung pagmamahal natin sa kapwa natin, it all started dyan sa klase ng philias. Okay? The word philia is related to the word philosophy through the combining from philo. Philia itself is the source of the combining forms philia, phile, and phili. No? Parang sinasabi sa atin na nag-umpisa or ng pinanggilingan daw na root words ng philosophy ay yung philia term na ito. Okay po? Number 3, storge or storge. Okay? Storge is familial love. That is the natural love that family members have for one another. So, storge is familial love. Pagmamahal sa mga pamilya. Of all the types of love, storge might be the easiest to understand. Madaling intindihan because it is a type of love that parents, yung mga magulang, na nakakaranas ng pagmamahal towards their children. And of course, vice versa. Yung pagmamahal natin sa ating mga magulang. Ang klase ng pag-ibig daw na yon ay tinatawag na storge or a familial love. Storge also describes the love that siblings feel towards each other. So, yung pagmamahal din natin towards our brothers and sisters, mga pamilya natin, no? And the love felt by even more distant kin relationship. What do we mean by distant kin relationship? Mga pinsan, mga grandparents or grandchild para sa kanilang mga apo or mga lolo't lola, and of course, mga uncle and mga nieces, mga pamangkin natin, or mga titos and titas natin. So, kabilang yun sa, ano ulit? Stars. Number 4 is mania. Okay? Mania. Or known as the obsessive love. Diyan galing yung salitang colloquial term na maniac. No? Mania. Mania is the kind of love that a stalker feels toward their victim. Parang maniac na yun. Parang excessive love. Obsession, no? Obsession. As a type of love, mania is not good. Hindi siya mabuti. And the Greeks knew this as well as we do. Mania is excessive love that reaches the point of obsession or madness. Kabaliwan, kahibangan. Yan ang ibig sabihin ng mania. Mania describes what a jilted lover feels when they are extremely jealous of a rival, kapag sila ay nakakaramdam ng sobra-sobrang emotion kapag nagsiselos sila, or the unhealthy obsession that can result from mental illness. Yung tipong sa kakaisip nila dun sa tao, sila ay nahihibang, nababaliw. Yan ang ibig sabihin po ng mania. The Greek mania is the source of the English word mania and the similar words like maniac or manic. Yan. It is also the source of the combining form mania, which is often used in words that refer to obsessive behavior such as pyromania and egomania. Ano ibig sabihin ng pyromania? Yan. I-search po natin ha. Hindi ako sure kasi pyro means fire, di ba? Baka may ilig sila sa apoy or something like that. Egomania naman, anong relationship niyang ego sa mania? Baka parang ganan. Baka. Number 5 ay pragma. Okay? Pragma is practical love. It is based on duty, obligation, or logic. Okay? Ito yung mga klase ng pag-ibig or relasyon na kung saan out of duty lang ang dahilan or obligation lang o kaya naman logically explained kaya sila ay pumapasok sa ganong klase ng relasyon. Pragma is the unsexy love that you might find in the political, arranged marriages throughout
history. So, examples of arranged marriages ay yung sa mga royalties, yung mga hari at reyna, princess and princesses na pinagkakasal-kasal because of convenience o kaya naman mag-advance ang kanilang kingdom because naipangasawa ng kanilang anak yung kabilang kaharian. So, magiging malakas ang kapangyarihan nila because of it. So, yun ang ibig sabihin ng pragma. This is business-like love. Yun po yung word, no? Business-like love. Okay? Seen in relationship where practicality takes precedence over sex and romance. Pinaka dahilan kung bakit siya pinapasukan is because of practicality. Nagiging practical sila over the feeling of romance and sex. Okay? For example, two people may be in a relationship because of what? Financial reasons. Or because they have more to lose by breaking up than staying together. Meron pong mga klase ng ganitong klaseng pagmamahal. Kaya sa mag-break daw sila, they would stay together. Ito yung klase ng mga mag-asawa na iba yung kanilang form of relationship and love for each other. Imbis na maghiwalay because mas pangit daw sa mentalidad nila na mag-break sila. Kaya naman, pangit tingnan. Ganon. Okay, nagiging practical na lang sila. Kaya sila nag-i-stay together. Yun ang klase ng pag-ibig na ine-explain ng pragma. Pragma may even involve a person tolerating or ignoring their partner's infidelity. Ito rin yung klase daw ng pagmamahal na kung saan hindi na nila pinapansin ang infidelity ng kanilang partner, pagtataksil sa ng kanilang partner. Parang sa ano to nakikita sa mga telenovela, yung tipong yung mag-asawa or yung isang partner niya, alam niya na nagkangaliwa pero dahil because of some convenient reasons, hindi niya na pinapansin. Kuwari, mayaman si lalaki, milyonaryo. Si babae, alam niyang nangangaliwa yung asawa niyang lalaki, okay lang sa kanya, hindi na niya pinagbabawalan kasi pag naghiwalay sila, wala siyang makukuha. Yun ang ibig sabihin ng practical love na i-explain ng pragma. Okay? So, madalas din daw po itong common sa mga politically motivated royal marriages. Yan, royal marriages. Ibig sabihin, hari, reyna, matataas na katungkulan na nangyari sa iba't ibang klase ng panahon sa history. Okay? Pragma may not sound all that great to many, but it is possible for Magna to coexist alongside other types of love such as ludus or even eros. Nag-exist naman talaga siya. No? Number 6 is philautia. Okay? The original Greek philautia is self-love. No, sabi dito, not that kind. Philautia refers to how a person views themselves. Hindi lang po daw siya self-love. It talks about how a person view themselves. Kung paano mo tingnan ang iyong sarili. How you feel about your own body and mind. Kung paano mo tingnan, alagaan at pangalagaan ng iyong sariling katawan at isip. The modern equivalent term of philautia would be something like what? Self-esteem, self-confidence po, no? At ano pa, yung kabaligtaran naman yung hubris, parang kayabangan, no? People with high self-esteem, pride in themselves. Yung mga mataas ang self-esteem nila, they take pride in themselves. Pinagmamalaki nila ang sarili nila. They have a positive body image. They practice a healthy version of philautia. Okay? Maganda ang tingin nila sa kanilang pangangatawan, sa kanilang sarili. Okay? Of course, philautia has a dark side too. Siyempre, yung mga sumusobra naman. Nagiging egomaniacal narcissist sila. Yung tipong sobrang taas ng tingin nila sa kanilang mga sarili. So, ganun lang po yan, no? Kapag mataas ang tingin mo sa sarili mo, may healthy part yon, pagmamahal mo yun sa sarili mo. Pero kapag yun nag-exceed at sumobra pa, we call it a narcissism. Okay? They think they are better than everybody else. Okay? Example pa rin yan ng philautia, but not in a healthy way. Okay? Dapat hindi tayo makarating sa ganon. No, na tingin natin is magaling po tayo sa
iba. But, of course, nag-exist po yun, sabi ng Philautia. No? The duality of Philautia just goes to show that love, even self-love, can get complicated. Okay? As you might have guessed, pragma is related to pragmatic, a word that is about practicality. I think itong term to, itong sentence na to dapat nasa taas siya. Number 7, agape. Okay, number 7 po, agape. Everybody say agape. Okay, agape or agape. Hindi natin alam, di ko na-search sa internet kung ano yung proper pronunciation niya. But it is often defined as unconditional, sacrificial love. Okay? Agape is the kind of love that is felt by a person willing to do anything for another. Isang taong handang gawin ang lahat para sa isa pa or para sa iba, no? Including sacrificing themselves without expecting anything in return. Isang sukdulang klase ng pagmamahal na handang magsakripisyo ng sarili without expecting anything in return. Ang terminology or translation ng agape is selfless love that a person feels for strangers. Grabe, no? A person loves a strangers. And humanity. Okay? Agape is the love that allows heroic people to sacrifice themselves to save strangers that they have never met. And it is the kind of love that God has for us. Okay? This is the nature of God's love. Anong klase ng pag-ibig na meron dito? It is what? Number 1, unselfish, altruistic, and unconditional. Okay? This term is used to characterize and differentiate God's love from human love in John 3:16 and 1 John 4:8. Yan ang distinction ng dalawa. Na kung saan it is tawag dito unselfish, okay, altruistic and unconditional. Even though sin has rendered man unworthy of God's love, God yet showed humanity His unwavering love. Yun yung naka-explain sa John 3:16, na kahit na unworthy po ang tao, pero in-express pa rin ng ng Diyos ang pag-ibig niya sa isang humanity na undeserving. The love of a man is contingent. Reason is always the center of it. Parang hinihingi lagi ng tao ang dahilan para lang masabi na mahal niya ang isang tao. Reason, no? Reason is always at the center of it. Parang kapag tinatanong tayo, bakit mo siya mahal? Mahal mo siya kasi? Mahal mo siya because? Di ba mayroong mga ganong klaseng terms sa relationship sa buhay natin? Tinatanong na, bakit mo siya minahal? Anong dahilan? Mga ganon. Di ba? Pero, if we will be looking at the agape love, which is the kind of love na meron ng Diyos, walang rason, basta mahal ka niya. No? It's the cause that makes men adore. I adore you because of that. Yan yung mga word na gano'n. Minahal kita dahil. Di ba mga gano'n? Minahal kita dahil. Mga gano'n. May kanta pa nga gano'n, di ba? Yun ang tao. Yun daw kasi ang tao. However, God's love is distinct. He adores because He is love. Siya ay nagmamahal kasi simply siya ay definition of love Himself. Amen? Amen. Amen po? Amen. Okay, that is the definition of God's love. It is an agape kind of love, an unconditional kind of love, isang pag-ibig na heroically, no? It is defined as heroic na kung saan hindi siya humihingi ng kapalit, bagkus ibinibigay niya lang ang kanyang sarili. Number 2, second part ng lesson po natin. Understanding the universality of God's love. What do we mean by universality? Doon pa lang po, makukuha na natin yung kabuod ng ating topic. Universality. Hanggang saan ang saklaw ng kanyang pagmamahal. Universality. Okay? It is explained doon pa lang po sa first part ng verse na John 3:16. Ano po yung first word nun?
For God so loved the world. Doon pa lang po, it is exactly defined, no? God loved the world. Okay, let us dig down po. Number 1, according to a doctrine known as limited atonement, no, the limited atonement principle, Christ's death on the cross was only for the elect. So ito yung mga term na alam ng ibang mga tao na ang pagkamatayan daw ng Panginoong Diyos or Panginoong Hesukristo was only for the elect, not for everyone else. Why? Kasi syempre doon sa panahon nila, it is the Israelites lang ang pinupunto. No? Yun lang ang naiintindihan nila. Its central tenet is that God had already selected and predestined. Alam lang nila is that iilan lang ang tawag dito, may doctrine ng ganun, di ba? Meron mga naniniwala sa ganun na iilan lang ang maliligtas. I don't want to mention yung sect, pero alam nila, iilan lang ang mga maliligtas. Okay? He already selected daw, predestined na daw who would spend eternity in heaven and in hell. If this is the case, God is not only unloving. Kung yun ang paniniwalaan daw natin, hindi lang unloving ang Diyos na meron tayo, but He also becomes the epitome of injustice. Kung paniniwalaan daw yung limited atonement, gaya ng ibang mga sect na naniniwala dito, hindi mapagmahal ang Diyos, hindi siya loving, and siya ay pinaka-definition of injustice kung ganun ang magaganap or kung ganun ang paniniwalaan natin, which is the limited atonement. No? Hindi yun totoo. Now, yung word pa lang po na God so loved the world, it explains that it is for everyone. Para sa lahat. Okay? The verse mentioned above, which is yun nga po, no? Yung God so loved the world, clearly contradicts this notion. So, kabaliktaran nung paniniwala ng limited atonement ang verse na God so loved the world. Christ died for the world. Okay? As we read here, sabi dito. Not only for the elect, but for everyone. Para sa lahat po yun. No? Kahit gaano pa yan nakakainis, namatay ang Diyos para dyan. O, tingnan mo kayo katabi mo. O, namatay ang Diyos para sa kapatid mong yan. Para sa para sa mga naiisip nyo pa po na mga nakakainis na tao. Para sa mga nanakit sa inyo, nanchichismis sa inyo. Ay, namatay ang Diyos para dyan. Namatay ang Panginoong Jesus para sa Kanya. So, dun pa lang, ano yung lesson na nakukuha natin? Sa mga limit pa nating mga tao, gaano man yung klase ng bad descriptions na meron tayong maibigay sa kanila, namatay ang Diyos para sa Kanya. And that means, meron dapat tumimo sa mga isip natin na itong taong ito, gano't pa ito kasama, mahal siya ng Diyos. Kaya nga namatay rin siya para sa Kanya. Okay? So, reason din yon para hindi natin ipagkait sa kanila yung words or yung magandang balita. Ay, share yan kasi makasaurayo. Di ba? O kaya yung mga judgmental nating mga salita, siguro magbayo yung tao ngayon eh. Tapos hindi mo na share, nalala kang pakialam mo kaya. No, tandaan po natin, namatay ang Panginoong Hesukristo para sa taong ito. Okay? Kahit gaano pa yan nakakainis. And that is more reason para akayin natin ang mga taong nakapalibot sa atin. Amen? Amen. Acts 2:21, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Kung sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hallelujah. Next is 1 John 2:2. Yan. And He is the propitiation for our sins, kabayaran, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Yun po sa verse po na yun, sinasabi na para sa pangkalahatan, para sa buong mundo po ang naging kabayaran, hindi lang para sa iyo. Okay? Hindi lang para sa atin, but for everybody else.
Galatians 3:28, there is neither Jew, neither or nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Lahat po tayo ay one in Christ. Okay, in Jesus. So lahat po tayo saklaw, no? Colossians 3:11, where there is neither Greek nor Jew, mga tinuli man or hindi daw, mga barbaro, mga Scythian, mga bond nor free, mga alipin or hindi, but Christ is all and in all. Ang Kristo or Panginoong Jesus ay sa lahat at para sa lahat. Amen? So, yun, ganun kalawak ang saklaw ng pag-ibig ng Diyos. It is for everybody. Amen. Amen. Amen po. Okay, number 3. Mabilis lang po itong lesson natin kasi 3 lang yung saklaw niya. And we are just talking about John 3:16. Okay, so let us talk about John 3:16 itself. Bago po yon, sabi po dito sa sentence na to, you can give without loving, but you cannot love without giving. Sa Tagalog, maari kang magbigay ng walang pagmamahal, but hindi ka maaring magmahal nang hindi ka nakakapagbigay. So automatic sa isang taong nagmamahal, ang siya ay nagbibigay. Okay? Ang hirap naman nun, no? Mahal kita pero wala ka man lang binigay sa kanya na attention, pagmamahal. Lahat kasi bibigay mo. So you will give something sa taong minamahal mo. Kaya totoo yung phrase po na ito. It may be familiar to us. Tama? The indisputable proof of God's love for the sinful man is His provision through His one and only Son. So, ang pruweba na mahal ng Diyos ang tao, hindi lang sa lahat ng mga nilikha niya, but of course, sa pagbibigay niya, pagpo-provide niya ng isang sacrificial lamb, which is sino? Ang kanyang nag-iisang anak. The clearest evidence of this love is the cross of Christ. Yun ang pinakamatindi daw na ebidensya ng pagmamahal ng Diyos. Ano po ang ebidensya ng pagmamahal ng Diyos? Ang cross. Kasi naisakripisyo o ibinigay ang kanyang buktong na anak. So, saan po yung phrase na yun? God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun yung evidence, yung part po na ayon. Okay? So, let us talk about the whole John 3:16 chapter. Isa-isahin po natin yung parts niya so that we could understand how or what kind of love does God has for us, no? For God so loved the world. So, yung first term pa lang po, ang pinagmulan ng pagmamahal ay ang Diyos. The origin of love is God. For God. The intensity of love means or explained po doon sa so love. Yung so love, ang ibig sabihin niya, masindhing minamahal niya. Okay? Ang Diyos ay nagmamahal ng sobra sa mundo. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak. Yun ang ibig sabihin po nito, no? The origin of love, nagmula ang pagmamahal na yan sa Panginoon. And the intensity of love, intensity means yung kung gaano katindi, kagrabe. So, love. Object of love is for the world. Yung object means kanino pinapupuntahan ang pag-ibig na tinutukoy dito. The object is the world. Kanino? Sa mundo, sa tao, kahit kanino. Ito yung topic po kanina, no? The universality of love. Of God's love. The world, no? Sa lahat. The motion of love, kung ano yung ganap, ano yung kilos na ginawa para patunayan ng pagmamahal, He gave. Yun yung pinag-usapan po natin kanina, no? Giving. Nagbigay siya. The evidence of love, His only begotten Son. Okay? The effects of love, lahat ng mga maniniwala sa Kanya ay hindi
mamamatay. Will not perish. Hindi mapapahamak. That is the effects of this kind of love. The promise of love, but have everlasting life. Lahat ng maniniwala sa Kanya ay mabibigyan ng walang hanggang buhay. Walang hanggang buhay. Amen. Amen? Amen. Palakpakan naman natin ng Lord. Grabe naman, oh. Okay? Let us have our conclusion. A person's love is often self-serving. Okay? Selfish. Sa akin lahat. Ganun yung klase ng pagmamahal na meron po tayo. Whether it's bound by condition, merong mga klase ng pagmamahal nga na if kind of love, mamahalin kita kapag, mamahalin kita kasi, yun ang mga terms na meron sa atin, di ba, sa tao. Or reason, the because kind of love, yun po yung ibig sabihin nun. Yung mahal kita kasi, yun ang klase ng pagmamahal na meron ng tao. But the love of God is demonstrated in the most extraordinary way through the giving of His only begotten Son. Anong klase ng pagmamahal meron siya? The despite. Despite. Yung sa atin kasi ang tawag, if, tsaka because kinds of love. Pero ang Lord, ang tipo ng klase ng pagmamahal na meron siya is the despite. Okay? Mahal kita despite. Sa kabila ng. Diba? Which requires no condition or reason. He didn't give us a thing. Anong binigay po niya? He gave us a person. Hindi lang po siya isang person, but He is His Son. Okay? And it wasn't just His Son. Siya lang naman po ang only begotten Son. Meron ako napanood nung isang araw. Gaano daw ka bigat yung tipong isang tao lang. Tapos, lahat ng kasalanan, kinuha niya. Posible daw ba yun? Sabi nung vlogger. Paano natin paniniwalaan yon? Paano natin i-weigh yon? Titimbangin. Isang tao lang naman, tapos namatay. Sigurado ba kayo? Sabi nung gano'n. Para sa lahat. Tapos, nauwi dun sa sabi nung vlogger and nag-share. Kasi daw, hindi natin maintindihan na yung namatay na yon, kung ilalagay natin sa timbangan, tapos ilalagay mo lahat ng tao, lahat ng mga nag-exist ngayon, at mga mag-i-exist pa, hindi mo ma-outweigh yung bigat ng Panginoong Jesus. Nag-iisa man siya, pero kahit damihan mo pa ng maraming tao, hindi ma-outweigh yung bigat ng halaga ng Panginoong Jesus sa Diyos. Gets niyo po ako? Pero, despite that, ibinigay pa rin ng Panginoon ang kanyang anak para sa sukat kaliligtas ng tao. No? Tingnan natin yung thought of that. No? Papi naman kaisa-isang anak niya. Tapos, binigay pa niya sa ganitong klase ng tao. Sa atin lang. Kahit those, pag sama-samahin mo yung mga nag-exist na banal na mga, tinuturing na banal na mga tao, no? Mga saints and saintess, mga maipapanganak pa, milyon, bilyon, trilyon na tao, it will never outweigh ang nag-iisang Panginoong Jesus. Pero, despite of that, siya ay binigay para sa ikaliligtas ng lahat. Palakpakan naman natin ng Lord. Okay. Ganong klaseng pag-ibig ang meron ang Panginoong Diyos para sa atin. Try to think of this also, yung analogy po na to, no? Kumari, nasa hukuman po tayo. Merong nasasakdal or isang suspect na alam mong pumatay. Pero, ang naging kabayaran or naging pang-absuelto dun sa taong pumatay na yon, yung pang mismong magulang nung pinatay niya. Ulitin ka po ha. Kunwari,
ikaw, tita, no? Somebody killed si Gab. Kuwari ako yun. Tapos, ikaw pa yung nagbayad ng piyansa ko. Or nung pagpapalaya sa akin. Ganun klase, katindi. No? Hindi lang ako marami pa ang involved. Ganung klase ng analogy ang pwede nating tingnan. Pero, syempre, ang universality naman nun is lahat po tayo suspect, pero tinubos. Amen? Ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Tayo na nga ang nakagawa ng kasalanan, pero tayo pa rin ang iniligtas through what? Through His Son mismo. Siya pa yung nagbayad, di ba? Grabe naman. Okay? Now, let us go on to the questioning. Okay, ano lang po ito, mga logical questions. Now, what if itanong po sa atin or somehow we are questioning ourselves? Baka, no? If God is loving, kung mapagmahal ang Diyos, why is there so much suffering? Bakit marami pa ring mga paghihirap? Suffering exists because of sin. Yun po ang sagot doon, no? Nag-i-exist pong kahirapan at paghihirap, pagdurusa because of sin. Why? Kasi nung unang panahon naman, before Adam and Eve sinned, lahat ay provided. Wala namang paghihirap nun . So, kasalanan talaga ng dalawang yan. Hindi. Totoo naman, di ba? Kung hindi talaga sila gawa ng kasalanan, di sana maayos po tayo lahat ngayon, di ba? Hindi, pero andyan na yun . Kaya lang naman merong mga sufferings sa mundo because of sin. Okay? But God allows it to teach, strengthen, or draw people closer to Him. Ginagamit ng Panginoon ang lahat ng mga ito or mga suffering na yan para turuan, patatagin, at dalhin ang mga tao closer to Him. Promising that eternal joy will far outweigh temporary pain. Okay? Lahat ng mga paghihirap natin ngayon ay hindi hindi masusukat ng joy na maaari nating matamasa kapag kasama na natin siya. Okay? Napagtagumpayan natin ang mundong to. Does God's love mean He understands and accepts my sinful action? Trending tong question na to . Itong saka yung alam ko, narinig niyo na to sa mga latest na mga chika. Di ba? Yung issue ni yung issue ni Aragon. Yan. Tapos na maraming vloggers ang nag-react na God is love. Mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya maiintindihan niya. Di ba po? Tingnan niyo po to. Does God's love mean He understands and accepts my sinful action? Ang pagmamahal daw na meron ang Diyos ay sapat na daw para daw intindihin ng Diyos yung kanilang mga nararamdaman. Ay, intindihan na naman ka na ng Lord. So, ano yung point natin na stand natin as Christians? God understand our weakness, lahat ng mga weakness natin, but does not accept sin. Huwag kaluguran na ka. Yes, God is love. Pero hindi ibig sabihin nun na ikaw ay may lisensya na to sin. Okay? Ito pa yung gusto ko sanang isagot dun . Kung God is love at alam nila na God is love, susuko ba sila sa God? Diba? Kung sumusuko ka, ibig sabihin, lahat ng mga batas at sinasabi ng God na sinasabi mo, susundin mo. Kasi mahal ka niya, di ba? Mahal. At alam mo na siya ay ang Panginoon mo. Nawang tanong, susuko ka ba sa Kanya? Sumusuko ka ba sa Kanya? Kung sinasabi mong God is love, di ba? His love calls us to what? Repent and live righteously, offering grace to overcome, not excuse. Okay? Hindi yan excuse para tayo ay magkasala. Hindi mo pwedeng i-excuse na mahal ka ng Diyos para ikaw ay magpatuloy sa kasalanan. Huwag mo nang ipilit. Okay?
Masakit kasi ang mga vloggers ngayon at even sa mainstream media po, di ba? Lalo na yung mga nasa mainstream media, puro homosexuals. Tapos ang lalakas pa nilang, matindi sila sa paninindigan nila of homosexuality as okay daw. Hindi daw sila gumagawa ng kasalanan. Okay, sa mentality nila, wala silang ginagawang kasalanan. How about the God that they think na sinasamba nila? Parang pinipilit nilang mag-adjust ang Diyos nila sa gusto nila. No? Tapos, ayaw nilang naririnig ang kapwa nila tao, which is us Christians, na magsalita ng sinasabi ng Diyos. Hindi naman tayo nagsabi nun. Ang Diyos nga, di ba? Parang nagiging offensive yung mga words ng Panginoon, which is the truth sa kanila. And parang tayo pang masama. Okay? Nagiging offense. Now, it is a lesson pa rin sa atin as Christians na the way we express the Word of God must be loving. Hindi yung tipong parang nananaksak sa salita mo. Di ba? Okay? At expect na natin na somehow they will reply sa ganong klase ng manner na parang ino-offend natin sila. Siyempre, ang salita naman ng Panginoon, hindi yan convenient sa mga taong nagkakasala, di ba? Masakit yan sa kanila. Okay? Does God still love those who reject Him or continue in sin? Yes, God still love the sinners. Pero, ito po yung catch. His love does not mean they will automatically be saved. Okay? Hindi ibig sabihin na mahal ka ng Diyos, automatic ikaw ay saved. He continually calls them to repentance. But rejection of His love leads to eternal separation from Him. Hindi rin natin matanggap, no? Sa mga nakikipaglaban sa ganyang klase ng aspect, na yung Diyos na sinasabi natin, na sinasamba natin, is just. He is holy. So since holy siya, hindi pwedeng mag-exist kasama niya yung sin or sinful. So hindi natin pwedeng ipilit. Yun nga yung quality niya, di ba? Kung ang quality ng Diyos ay holy at hindi pwede sa Kanya ang kasamaan or sin, bakit mo ipipilit yung God is love? Nagpo-pursue ka ng kasalanan. Amen po? So, sa atin as Christians noon, our job is to explain it lovingly and respectfully, pero huwag tayong matakot na ipakita yung truth. Okay? Truth and love pa rin naman. Kahit na binibigay natin yung truth, bigay pa rin natin yung klase ng way na hindi nakakapaglayo sa kanila. Dapat yung paraan na nakakapaglapit pa rin sa kanila sa Diyos. Amen? Yan lang po. Ewan ko ba't napunta ako doon. Okay, that is the end of lesson number 5. Sige po, let us pray. Hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful words po na binigay mo po sa amin sa oras po na ito. Nawa po ay tumimo ito lahat sa aming mga isip at puso, and be reminded, Lord, that you love everyone. Lahat ng ginagawa mo ay out of love, Lord, and ito ay para sa aming lahat. And may we see ang kapwa natin na mahal mo rin, Panginoon, at equal po kami sa pagmamahal na yon, para makita rin po namin, O Diyos, na they are all worthy of saving. Kaya kami rin po ay bilang Kristiyano ay mag-share ng salita sa kanila without any inhibitions, Lord. Walang pag-criticize sa kung sino man sila, anumang ginawa nila, anumang merong qualities sa kanila, Lord. Because we know, mahal mo rin po sila. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo po ang papurit parangal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque.